Inutusan ni Vladimir Putin ang mga Ruso na maghanda sa matagalang digmaan. Iniutos niyang bahayin ng mga Ruso ng propagandang militar at sinabi niyang hinihimok siyang paigtingin ang digmaan laban sa Ukraine at kanluran at iginiit na hindi agresor ang Russia, kundi nagtatanggol lang laban sa kaaway. At ang pinakamahalaga, inutusan ni Vladimir Putin ang State Duma ng Russian Federation na maghanap ng pondo para sa total na digmaan sa loob pa ng hindi bababa sa 3 taon. Prioridad pa rin ang gastusin sa militar sa budget sa susunod na 3 taon. Ito ang pahayag ngayong araw ni Vladimir Putin, presidente ng Russia. Bago nito, kahapon ay nagbigay ng sunod-sunod na pahayag si Putin kung saan nabubuo ang isang malinaw na direksyon. Ang digmaan ay hindi dapat itigil, kundi lalo pang palakasin at higit sa lahat sa isipan ng sariling mga mamamayang Ruso. Ganito mismo ang sinabi kahapon ni Vladimir Putin sa mga sundalong dagat. Kailangan natin at palagi kong iniisip ito. Kailangan nating punuin ang kamalayan ng ating lipunan, ang kamalayan ng bayan, ng kahalagahan ng gawaing inyong pinaglilingkuran. At pagkatapos ay nagdagdag siya ng ganitong rhetorical na tanong. Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa ginagawa niyo ngayon? Wala. Sinabi ni Vladimir Putin na dapat punuin ang isipan ng mga Ruso ng mga ideya tungkol sa nang pinakamahalaga sa kanilang buhay ay ang madugong digmaan. At wala nang iba pa. Wala nang mas mahalaga pa. Kasabay nito, ibinunto ni Vladimir Putin sa Ukraine at kanluran ang responsibilidad sa digmaan sa Ukraine. Inutusan niya ang hukbong dagat na tapatan ng tapang ang pag-agaw sa mga tanker ng Shadow Fleet ng Russia. Itinulad niya ito sa pamimirata. Binigyan niya ng access ang Military Recruitment Office sa datos ng Civil Registry tungkol sa lahat ng Ruso. Sa parehong panahon sa State Duma, pangalawang beses na nilang sinabi nitong mga nakaraang araw na huwag maniwala sa tsismis tungkol sa mobilisasyon, kaya pag-usapan natin ito ngayon. Ako si Alexei Pechi. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers. Kaya lubos akong magpapasalamat sa bawat subscription ninyo. Simulan natin ang episode sa pangunahing pahayag ni Vladimir Putin na ayon sa kanya, nais punuin ng digmaan ang isipan ng mga Ruso. Sa unang tingin, parang tungkol ito sa pagmamahal sa bayan at pagkakaisa, pero sa totoo, pag-amin ito ng problema. Lumihis muna tayo ng kaunti at tingnan natin ang sitwasyong ito mula sa ibang perspektibo. Matapos ang 12 taon ng digmaan na sinimula ni Putin laban sa Ukraine noong 2014, kung matapos ang 12 taon ng digmaan laban sa Ukraine, napipilitan si Vladimir Putin na ikintal sa isipan ng mga tao ang kahalagahan ng digmaan. Ibig sabihin, ang kaisipan ng mga tao ay hindi talaga nababad o napuno ng diwa ng digmaan. Takot si Vladimir Putin na baka sabihin ng mga mamamayan niyang di nila kailangan ang digmaan. Ang propaganda na talagang gagana, hindi na dapat kailangan ang pampublikong pahayag ni Vladimir Putin na tila gusto niyang punuin ng digmaan ang isipan ng mga Ruso. Pinatutunayan ito ng mga numero. Ayon sa Levada Center, 64% ng mga Ruso ay naniniwalang dapat simulan ng otoridad ang mapayapang negosasyon. Ibig sabihin, halos 2 katlan ng lipunan ay ayaw ng paglala, kundi ang pagtatapos ng digmaan. Pero hindi dahil sila ay mapayapa o kung ano-ano pa, hindi. Dahil ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refineria ng langis at mga bodega ng wild berries ay nakaapekto na mismo sa mga Ruso. Bawat isa sa mga Rusong ito. Pero si Putin ay walang pakialam. Hinihikayat niyang punuin ng digmaan ang isipan ng mga Ruso. Laban mismo sa ganitong damdamin kaya iginigiit ni Putin na punuin ng digmaan ang kanilang kamalayan. Sa madaling sabi, nilalabanan niya ang pagod ng sarili niyang mga tao. Pero dapat pang paigtingin ang propaganda sa mga Ruso. Dahil kailangan panhigpitan lalo ang sinturon. Kailangan ding bigyang katwiran ang paghihigpit ng sinturon. Mananatiling prioridad ang gastusin sa militar sa paghahanda ng budget, ang Rusya para sa susunod na 3 taon. Ito ay inihayag nitong Lunes ng Pangulo ng Federasyon ng Rusya na si Vladimir Putin. Sa pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng State Duma, inakusahan ni Putin ang kanluran sa pagpapakilos ng tinatawag niyang Ruso-Pubikong makina at sa pagtakala ng mga pandigdigang record sa mga parusa. At sinabi niya na walang sinuman kailanman ang magtatagumpay na durugin ang sambayan ng Ruso. Pagkatapos nito, lumabas si Peskov, tagapagsalita niya, at ikinuwento ang pagkakaisa nila. Nagkakaisa ang sambayan ng Ruso sa hangaring makipagdigma
pumatay at gaya ng sabi niya, magtagumpay. Ibig sabihin, alam niyo na sinusubukan nilang hindi guluhin ang lipunang Ruso. Pagkatapos, magbibigay sila ng sipi mula kay Putin. Ang ating sistemang pampolitika, mga institusyon ng kapangyarihan ay nabubuo sa mga prinsipyong soberano alinsunod sa konstitusyon ng Federasyong Ruso. At handa silang ipagtanggol ang bansa na kayang kasama ang lipunan ay magbigay ng matinding paglaban sa anumang mga hakbang na mapanira. Sa madaling salita, kailangan nating maunawaan na talagang hinahanda sila para sa digmaan. Tungkol ito sa budget na batas para sa 2026. Ang pamahalaan ng Federasyon ng Rusya ay unang naglaan ng halos 13 trilyong rublo. Sa item na pambansang depensa, 13 trilyong rublo. Gayunpaman, sa aktwal, ang budget para sa militar ay tinatayang lumampas na sa plano ng 5 trilyong rublo sa ngayon. Ministry ng Pananalapi ng Federasyon ng Rusya naghahanda ng magkalta sa mga sibilyang item sa budget at mangutang ng dagdag na 2-3 trilyong rublo. Ngayon, babawasan nila ng malaki ang gastusin ng pambansang budget para mailaan lahat ng pera sa digmaan. Halimbawa, kung may mga benepisyong panlipunan kayo dyan, babawasan yan. Tanggalin na lang kung meron pa. Ewan ko kung ano pa man. Bawasan ang ilang mga bayad, may pera para sa paggawa ng kalsada o tulay. Pero walang kalsada at walang tulay, digmaan ang mangyayari. Dapat ding isama ang konteksto ng mga pangyayari. Ang digmaan na tinatawag ng Russia na espesyal na operasyong militar ay mas matagal na ngayon kaysa sa paglohok ng USSR sa unang digmaang pandigdig at kaysa sa mismong ikalawang digmaang pandigdig. Ayon sa pagtataya ng Washington Center for Strategic and International Studies, pagsapit ng Hunyo 2026, umabot na sa 1,400,000 tao ang mga kaswalti ng hukbong Ruso, kabilang ang 450,000 na halos kalahating milyon ang napatay. Sa ganitong sitwasyon, ang panawagang ikintal sa isip ng mga tao ang kahalagahan ng digmaan ay tila pagtatangkang bigyang katwiran ang mga pagkaluging ito pagkatapos ng pangyayari. Parang oo, namatay nga ang mga Rusong Ivan. Halos kalahating milyong Rusong Ivan ang namatay. Pero pakinggan ninyo, kailangan ninyong tandaan sa isipan ninyo ang kahalagahan ng total na digmaan na ito. Makahulugan din ang pagkadulas ng dila ni Vladimir Putin tungkol sa hinaharap. Sinabi niya na matatapos din ang digmaan balang araw, ngunit ang pakiramdam ng pagkakaisa na nabuo ngayon, ayon sa kanya, kailangang mapanatili ito kahit paano. Ibig sabihin, kahit pinag-uusapan ang pagtatapos, inililipat niya agad ang usapan sa pagpapanatili ng mobilisadong lipunan pagkatapos ng digmaan. Isa pang palatandaan na totoong natatakot si Vladimir Putin na magbago ang isip ng mga Ruso at hindi na siya suportahan. Biglang nagdahilan si Vladimir Putin at sinabi na di umano'y hindi naman nagsimula ng digmaan ng Russia, ibinato niya ang responsibilidad ng digmaan sa Ukraine at kanluran. Tinawag pa niya ang Russia bilang tanging tagapagarantiya ng teritorial na integridad ng Ukraine. Ayon sa kanya, itinuring ng Kiev na kaaway. Critical, hindi talaga pumapasa sa alinmang pagsusuri ng katotohanan ang pahayag na ito. Ewan ko, anong klaseng tanga ang kailangan mong maging? Anong klase lang? Hindi ko alam. Dapat talagang walang alam para maniwala dyan. Ganito na lang, kalimutan na natin ang tungkol sa taong 2014. Kuning na lang natin ang malawakang yugto ng digmaan. Ang Rusya mismo, noong Pebrero 2022, ang nagsimula ng malawakang paglusob sa Ukraine, naglunsad ng mga pag-ataking misil at nagpasok ng mga tropa sa teritoryo ng karatig na soberanong bansa. Walang kahit isang sundalo, walang kahit isang bala, ni isang putok ang tumama o lumipad papunta sa Rusya mula sa panig ng Ukraina. Wala ni isa. Ang Rusya ang umaatake. Tinatawag pa nilang sarili nila bilang tagapangalaga ng teritorial na integridad ng Ukraina habang sinasakop ng Rusya ang ilang bahagi ng Ukraina at humihingi si Putin ng bagong teritoryo. Ito ay malinaw na hindi tugma ang salita at gawa. Ang pormulang hindi kami ang nagsimula ay karaniwang propagandistang paglilipat ng responsibilidad sa biktima. Pero ang mas mahalaga dito ay hindi lang yon. Bakit ko sinasabi na talagang natatakot si Putin na halos naiihi siya sa takot na yon? Balikan natin. Nung unang araw ng malawakang paglusob sa Ukraine noong Pebrero 2022, si Vladimir Putin, ang kalbong walang hiya, ay basta lang nakaupo. Mayababang siyang nakaupo sa upuan at nagsabi na, ako mismo ang nag-aanunsyo ng espesyal na operasyong militar.
Kinausap niya ang mga sundalong Ukranyano at nagsabi ng ganito. Sabi ng mga propagandista niya sa Russian TV, mabilis lang daw sakupin ng Ukraine, 2 o 3 araw lang at makukuha na ang Kyiv. Babagsak ang Kyiv at kung ano-ano pa. Ito ang simula. At pagkatapos ng halos 5 taon, si Putin, pasensya na, nagkandatae at sinabing, hindi naman kami ang nagsimula niyan. Hindi, ano ba, hindi kami ang nagsimula, huwag ninyong isipin yon. Hindi ako ang nagsimula, kasalanan ng Ukraine at kanluran. At kami ay nagtatanggol lang. Nang sinalakay namin ang Ukraine, nagtatanggol lang kami. Mga Ruso, huwag ninyong akalain kami ang umatake. Hindi. Huwag ninyo akong sisihin sa digmaan. Sila ang nagpasimula, kami nagtatanggol lang. Ibig sabihin, ang mga tanga na Ruso ay pinakain ng kalokohang ito. Siguro mga ilang taon, mga 20 taon na mula nang si Putin ang namumuno. Akala mo nato ang atake pero sila pala ang unang umatake. At kapansin-pansin din na ang pahayag na ito ay lumabas halos agad pagkatapos na si Pangulong Kassym-Jomart Tokayev ng Kazakhstan ay hayagang nagmungkahi kay Putin na i-freeze ang digmaan at binanggit na, ayon sa kanyang sinabi, hindi rin lubos na unawaan ng Kazakhstan ang kalikasan ng sigalot na ito. Kahit ang mga kaalyado sa CSTO ay hindi rin naiintindihan ang lohika ng digmaan. At si Putin naman bilang tugon, tilalam niyang itinataboy siya sa sulok. Sa tingin ko, may mga Ruso na napaisip matapos ang pahayag ano nga ba ang lohika ng digmaang ito? Bakit ba tayo nadamay dito? Ano ba ang gusto natin? Sabi naman ni Putin, pakinggan ninyo, hindi kami ang nagsimula nito. Nagdepensa lang kami, yun lang. Kasamang kataas-taasang punong kumander ng sandatang lakas ng Federasyong Ruso, Bantay Pugay, ay nakahanay na bilang paggalang sa inyong pagdating. Pinuno ng unit ng karangalan, Teniente Zomov. Binabati namin kayo sa pagdiriwang na ito sa harap ng parada. Ang tradisyon ay tradisyon. Nais namin, kamarada kataas-taasang punong komandante ng sandatahang lakas ng Rusya. Federasyon Kamarada kataas-taasang sandatahang, binabati namin. Pero ang pinaka nakakatawa kung paano ipinagdiwang ni Vladimir Putin at ng lahat ng Ruso ang araw ng hukbong dagat ng Federasyon ng Rusya. Sa isang bakuran na may iginuhit na barko sa isang malaking banner. Hindi sa tabing dagat, hindi sa bukas na dagat, hindi rin sa isang cruiser. Hindi, sa isang maliit na bakuran lang na talagang hindi mo maintindihan. Sigurado ako ng malaking banner na yon ay inilagay talaga nila para lang, alam mo, baka may drone o kung sinong nakamasid ang hindi makapansin na dinala dun ang kalbong duwende. Iniutos ni Putin sa mga commander ng Pacific, Northern, Baltic, Black Sea Fleets at Caspian Flotilla na mahigpit na labanan ang mga pagtatangka ng mga bansang kanluranin na gawin ng mga barko ng Russia. Kailangang kumilos ng maingat sa balangkas ng pandaigdigang batas pandagat na ninindigan dahil dapat labanan ang pamimirata at mga pirata. Mahalaga ang konteksto sa paliwanag ng pahayag ni Putin. Kamakailan, pinayagan ng European Union ang mga kasaping bansa na kumpiskahin at ibenta ang langis mula sa mga barko ng tagong armada sa ilalim ng pakete ng mga parusa na lumalabag sa mga parusa laban sa Russia. Ibig sabihin, ang panawagan ni Putin na labanan ang pamimirata ay reaksyon sa pagharang ng kanluran sa mga tanker. Ginadamit ng Russia para iwasan ang mga parusa sa langis. At malinaw dito ang rhetorical na taktika. Ang pagpapasunod sa mga parusa ay tinatawag ni Putin na pamimirata. Samantala, inilalarawan ang tagong armadang nasa ilalim ng mga parusa bilang mga lehitimong barko ng Russia na dapat protektahan. Kasabay nito, napabanggit pa ni Putin ang saplaw ng internasyonal na batas pandagat na nagpapakita ng pagkaunawa niya sa kahinaan ng posisyong ito. Naiintindihan niya na talagang nasa isang posisyon siya kung saan hindi masyadong angkop ang paggawa ng ganitong mga pahayag. Sa kabila ng lahat, mukhang kamatayan lang ang makakapigil kay Vladimir Putin. Nilagdaan niya ang isang kautusan na nagbibigay ng access sa mga military recruitment office sa pambansang rehistro ng mga talaan ng katayuang sibil ng lahat ng Ruso. Nagkaroon ng access ang Ministry ng Depensa at mga komander ng unit ng hukbo ng Russian Federation sa rehistrong ito ng mga tanggapan ng rehistrong sibil para mas madaling mahanap ang mga Ruso kapag nagdeklara ng mobilisasyon si Putin. Sa esensya, ito ay paglikha ng technical na infrastruktura para sa mobilisasyon dahil kapag may access ka sa civil registry data, nakakakuha ang mga tanggapan ng pagpaparehistro para sa serbisyo militar ng kumpleto at napapanahong impormasyon tungkol sa lahat ng mamamayan. Sino, saan nakatira, edad, katayuang sibil, ilang anak, at iba pa.
Malaki nitong pinapadali ang paghahanap at mobilisasyon ng mga tao. Dito makikikita ang kapansin-pansing kontradiksyon sa mismong pamahalaang Ruso. Pero hindi talaga ito kontradiksyon, kundi tangkang pakalmahin ang mga Ruso. Habang si Putin ay nagtatayo ng infrastruktura para sa mobilisasyon, sa loob ng isang linggo, pangalawang beses nang nanawagan ang State Duma ng Russian Federation na huwag paniwalaan ang mga tsismis tungkol sa mobilisasyon. Sinabi ni Andrei Kartopolov, pinuno ng komite ng State Duma para sa depensa, na hindi kailangan ng bagong mobilisasyon. Lahat ng tsismis ay iniugmay niya kay Zelensky sa nakakainsultong paraan. Narito ang kanyang sinabi. Narimig ko na may sinabi si Zelensky tungkol dito, pero may ugnay ko lang ito siguro sa sumobra siya ng gamit noong weekend. Binanggit ko lang ang sipi ni Kartopolov para maintindihan ninyo kung anong klaseng bastos ang nasa mismong pamahalaan ng Russia. Iniisip mo, isa siyang kongresista. Ito ang autoridad. Ito ay parang isang elite, ang political elite ng bansa. At itong political elite ng bansa, talagang iniisip niya na matalino ang magsalita ng ganito tungkol sa leader ng ibang bansa kahit nagalit ka sa kanya na siya ay isang adik, na sumobra siya sa gamit at kung ano-ano pa. Noong Hulyo 24, isa ring miyembro ng Komite sa Depensa ng State Duma, si Andrei Kolesnik, nagtiyak na hindi makakaroon ng malawakang sapilitang pagpapatawag sa serbisyo militar. Nakakatawa, di ba? Ganito na lang, kung talagang wala kayong binabalak, bakit nyo pilit na pinapaniwala ang lahat na sismis lang ito? May isa pa akong nakakatuwang detalye. Sa St. Petersburg, inutusan ang mga tauhan ng seguridad na magsagawa ng mga raid sa mga mall para maghanap ayon sa kanila ng mga kabataang may radikal na pananaw. Plano nilang kilalanin ang mga kabataan ayon sa pananamit at aksesorya nila, CP, na may kaugnayan sa mga informal at asosyal na grupo. Habang pinag-uusapan ang higit pang pagbibigay diin sa kahalagahan ng digmaan at ang paghahanda ng batayan para sa mobilisasyon, mukha itong bahagi ng parehong proseso. Ibig sabihin, kontrol sa potensyal na hindi kontento na bahagi ng lipunan, lalo na sa mga kabataan. Ito ay tumutugma sa mas naunang datos ng Institute for the Study of War na nagsasabing naghahanda ang Kremlin para sa posibleng mga kaguluhan sa lipunan kasabay ng pag-anunsyo ng mobilisasyon. Konklusyon, ang pahayag ni Vladimir Putin sa araw ng hukbong dagat ng Rusya ay nagpapakita ng magkasalungat na larawan. Sa isang banda, sinabi niyang dapat itanim sa kamalayan ng lipon ng Ruso ang kahalagahan ng digmaan. Pagtanggi sa responsibilidad sa pagsimula ng digmaang ito, pangakong tagumpay at panawagan na buong tapang na ipagtanggol ang lihim na plota ng mga tanker ng langis. Sa kabilang banda, sa likod ng retorikang ito ay may mga konkretong hakbang para palawakin ang akses ng mga tanggapan ng pagre-recruit sa militar sa datos ng civil registry. Batas sa pagpapadala ng bilanggo sa larangan ng digmaan, pahayag ukol sa raid, laban sa kabataan, sa shopping mall at iba pa. Ang pangunahing kontradiksyon sa kasalukuyan ay ang gobyerno ay hayadang tinatang iyang mobilisasyon sa pamamagitan ng mga pahayag ng mga kinatawan ng State Duma, ngunit sabay-sabay na sistematikong itinatayo ang infrastruktura para maisakatuparan ang mismong mobilisasyon na iyon. At ang pag-iit ni Vladimir Putin na itanim sa kamalayan ng mga tao ang kahalagahan ng digmaan, sa datos na 64% ng mga Ruso ay pabor sa negosasyon. Ito'y pagkilala na pagod na ang lipunan sa digmaan. Si Putin ay humihiling na paigtingin ang digmaan dahil humihina na ang sigla rito sa larangan ng digmaan at sa loob ng bansa. Maliwanag na kahit mataas ang bayad, kakaunti na lang ang voluntaryong handang mamatay. Kaya naman, ang mga long-range na pag-atake ng Ukraine ay dapat magpatuloy. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong mga opinyon at konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, magiging lubos akong nagpapasalamat. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa inyong lahat.